Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Leji Padulina. Hello guys! Kumusta na kayo? Sana'y nasa maayos kayo kalagayan. At sa videong ito ay meron akong ibabahagi sa inyo. 5 bagay na di mo alam sa service crew. Ayan, ito yung topic natin ngayon. Pero bago ang lahat ay nais ko munang i-shout out si OG Malom. Ayan, suportahan niyo po yung kanyang channel. Isa po siyang content creator pero nagsisimula pa lang. Suportahan po natin sila. At shout out kay Ate JB, kay Jerome Padulina at kay Ana Rose De Luna. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood dahil nagtuturo po tayo ng mga tips and idea kung paano mag-apply bilang isang service crew sa mga fast food chain. At sa mga gusto mag-apply, may mga old videos po tayo dyan na pwede pong makatulong sa inyo. Ayan, panoodin nyo lang po yung mga old videos na pwede nyo mapakinabangan at pwede kayo magkaroon ng knowledge and idea, no? At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. So yun, wag natin ito patagalin guys. Ano ba ang 5 bagay na di mo alam sa service crew? So number 1, pagod. Anong klaseng pagod? Maraming klase ng pagod. Yung, ay napagod lang ako. Hindi ganong klaseng pagod. Hindi ito ordinaryong pagod. Alam yan ng mga totoong service crew na nakaranas sa araw-araw nilang trabaho. Dahil dito halos walang tigil ang trabaho. Pag narinig nyo pa lang na service crew, tsaka alam nyo naman yan bilang isang customer, kumakain ka sa fast food, nakikita nyo naman yung mga crew, sobrang fast moving, mabibilis yung galawan nila. Tapos pansinin mo rin naman kung gaano katagal lumabas yung order kasi pinoproseso pa yan sa sobrang dami ng tao, walang tigil ang kabaybrid ng manok, walang tigil ang kagagawa ng fries. Ang nangyayari, napipending yung pagkain mo. So, ibig sabihin nun, sobrang daming tao, sobrang dami ng ginagawa ng isang service crew. Kaya kung magkakaroon ka ng pag-iisip na ganun, malalaman mo na kaagad na ang isang service crew ay hindi basta ang ginagawa. Napakarami pong ginagawa. Kaya dito ka makakaranas ng pagod, pamimintig ng binti, pumulikat ng binti, pagkakaroon ng barikos kasi 8 hours ka nakatayo or minsan OT ka pa ng 2 hours. Kaya grabe yung pagod na mararanasan mo dyan. Number 2, gutom. Anong klaseng gutom? Yung parang nagutuman ka lang? Hindi ganong klase. Malilipasan ka dito ng gutom. Pansinin mo bilang isang customer or nakikita nyo naman yung mga service crew na iba. Mga service crew natin na iba, mga payat. Kasi nga, dito sila nakakaranas ng malipasan ng gutom. Minsan late na mag-break. Kasi sobrang dami ng customer, laging peak, hindi na nila magawang mag-break. Lalong-lalo na kapag ikaw ay wala pang diskarte. Ang mangyayari sa iyo, malilipasan ka ng gutom, magkakaroon ka ng sakit ng ulcer. Kaya dapat bilang isang service crew, galingan mo. Huwag kang magpalipas ng gutom. May mga paraan at diskarte diyan. Ito yung sinasabi ko kasi ito yung 5 bagay na pwede mong maranasan kung gusto mong pasukin ang pagiging service crew dito sa fast food. So number 3, pressure. Ayan, pressure sa mga kasama. May pressure ka sa kanila. Mahahassle ka. Kasi kahit na ikaw ay bago, sasabihin, bilis-bilisan mo yung galaw. Kailan pa ba yan lalabas? Yung mga counter laging magpa-follow up sa'yo. Mape-pressure ka masyado. Sobrang dami. Magbaback up ka. Tapos magpa-fry ka ng chicken. Mag-a-assemble ka. Halos hindi mo alam kung ano unahin mo. May nagre-request pa ng gravy. May nagpa-para price. Sobrang pressure. Sobrang stress. Ayan, number 4. Kasama pa yan. Stress. Yung stress sa katrabaho, sa manager, na-stress ka sa katrabaho mo, sa manager mo, ang daming utos, may stress ka sa kanila. Kasi yung iba abusado, yung iba palaging palautos, yung iba naman bully, yung iba naman hanapan ka ng butas, yung iba naman susumbong ka sa manager kapag meron kang maling nagawa, bibigyan ka ng IR. So, kailangan maging malakas ang loob mo at maging kalmado, mapagmatsyag, mapagmasid kapag nakapasok ka na sa ganitong trabaho. Kaya dapat maging mapagmatsyag ka at laging nag-oobserba. Ayan. Kasi may stress ka talaga. Nakaka-stress naman talaga yung pag
trabaho dito sa Jollibee. Lalo na pag ikaw ay short, kung ikaw ay counter na short ka na 1,000, what the fuck, sobrang sakit sa ulo. Hindi ka uuwi hangga't hindi mo nababayaran yun. Kaya kahit ako, takot ako maging counter kasi napakabigat na responsibilidad ng counter. Kapag na-short ka, minsan meron kasing tsumutsupe, may nagjajako ng pera sa counter. Minsan admin, minsan manager, minsan kapwa mo crew. Na-short ka ng 200, 300, 400. Yung isang araw na pagod mo, dun lang mapupunta. Babayaran mo yun. So, laking stress niyan. Number 5, pang-aabuso ng nakakataas like manager or TL, mga piling boss at piling tagapagmana. Ayan, minsan kasi talaga, ito talaga totoo ito. Nakakaranas tayo ng mga pang-aabuso. Katulad na lamang ng TL natin o kaya mga senior crew na kahit hindi mo trabaho ipapagawa sa'yo porket bago ka, porket mababa ang posisyon mo, iuutos sa'yo. Kasi alam niyo naman dito sa atin sa fast food, all around, meron pa nga ako nakikita, yung R&M, yung nag nagme-maintenance. Halimbawa, mayroon kang skill sa pagta-tiles, meron kang skill sa pagko-construction, ipapagawa sa'yo yun kahit di mo trabaho yun, kahit ikaw ang in-applyan mo dun, stockman o kaya ang in-applyan mo dun, kitchen. Basta nalaman na ikaw ay mayroong skill sa pagta-tiles, pagbabarena, naku, gagawin kang construction boy dyan. Aabusuhin ka. Minsan, ang station mo, ano lang, soda person. Naku, pagbabakapin ka, pagmamapin ka, totoo yun, na part of your job yun. Totoo yun, na parte ng yung trabaho yun. Pero, grabe naman yung ibang nang-aabuso. Yung stockman ka, kunwari stockman ka, andayo, marami ka pang nire-receive na product, marami ka pang gagawin para sa pagiging mong stockman. Pero, uutusan ka, akit ka muna sa taas, mag-kitchen ka muna doon, tulungan mo sila doon. Halos hindi na matatapos yung trabaho mo dahil sa dami ng utos ng mga nagpipiling boss. Kahit na pagod ka na, meron kasi minsan talaga na kahit pagod ka na, hindi nila iniisip yun. Iniisip lang nila basta mautusan ka. Meron pa na dahil sa pang-abuso, sobra-sobra na yung oras mo. Yung charity mo halos isang oras at kalahati na, parang ayaw ka na pauwiin. Yung parang yung trabaho nila, gusto pang ipatrabaho sa'yo. Kailangan maraming backup, kailangan napakalinis ng kaygo mo bago ka pauwiin. Sobrang pressure, sobrang stress. Kaya sa mga nagbabalak po maging isang service crew, dapat buon na rin yung loob nyo na pasukin ito. Dapat matatag kayo at dapat malakas ang loob nyo. Kasi kapag hindi, baka mga isang araw, 2 araw, isang linggo, mag-resign na kayo. Hindi ko kayo tinatakot na wag na mag-apply, pero subukan nyo rin. Baka sa ibang store, maayos naman yung pakikisama, maayos naman yung sistema, maganda yan. Pero kapag yung napuntahan nyo yung napaka-toxic na store, napaka-toxic na kasama, baka talagang mahirapan kayo. Kaya dapat malakas ang loob nyo, matatag, at bago kayo pumasok or mag-in sa work, dapat kumain na kayo. Kasi hindi mo na alam kung kailan ka ulit kakain kapag ikaw ay nakapag-in na. Lalo na pag ang napasukan mo ay pick store. So maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat. Ingat!